you're a sky full of stars. I wanna give you my heart. You're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. Oh, I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky, full of stars, I think saw you. Magandang umaga po sa lahat. You're a sky full of stars. I wanna drown in your arms. 'Cause you light up the more it gets dark. I wanna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think see you. I think see you. Hey! You're a sky full of stars. It's a heavenly view. It's a heavenly view. You're a sky full of stars. It's a heavenly view. It's a heavenly view. It's a heavenly view. It's a heavenly view. All right, thank you so much. Yay! Bagong umaga, bagong simula at bagong pag-asa. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na rin sa ating mga online viewers. Magandang umaga. Ito po ang Bagong Pilipinas. Good morning. Happy Thursday, birthday Thursday. Yes. Yes. Very millennial. At talagang buhay na buhay tayo ngayong umaga. Napasayaw pa tayo. Nandito rin yung mga ano natin, live. Yung mga live guests natin dito Yeah, sa no? studio. Hi! Alam mo yung iba dyan galing pang Bicol. Oo, ang Diba? dami nila. Ang dami From natin. Bicol. And
Anyway, syempre marami tayong mga pag-uusapan ngayong umaga. At saka paalalahanan rin natin lahat kasi di ba lumabas na rin yung bagong rules and regulations kapag nagda-drive. Bawal na yung may cellphone. Kapag kailangan po, tatabi na po tayo. So hindi na po nila bibilin yung mga rason natin na mga kapag kailangan mag-waze. So dapat may proper daw na dapat sundin. Kunyari kailangan mo raw mag-waze, ikaw daw ay tatabi muna, tapos tsaka mo titingnan kung saan yung daan mo. Tapos may proper placing daw, pwedeng sa left. Bawal Huwag na daw raw sa middle. dash. Oo. Huwag sa Bawal middle. yung sa dashboard. Bawal na sa dashboard, no? Yes. Paano kaya, alam mo, actually, hati na naman yung mga opinion ng ating mga netizens kung mapapansin nyo sa mundo ng social media. Pero normal naman yan, Carla, kapag may mga bagong batas, minsan yung reaction ng mga tao Siyempre. muna. Pero Yes. eventually, Let us also remember, may mga offense ito na may mga bayad, ah. Meron din ako isa-suggest. Sabi din kasi dun sa nabasa ko din na kailangan meron tayong mga earphones if ever na meron tayong emergency calls. Oo, kasi minsan sinasabi na may emergency call ako, ganyan. Or pwede rin naman gamitin yung ano, di ba? Meron naman Speakers. Bluetooth. Speaker. Bluetooth. okay daw yun Yes, kapag that's ganun. right. Alright, Jules. Okay, siyempre, pag-usapan naman natin ngayon ng mga latest headlines at trending issues mula sa iba't ibang forma ng media. Dito lamang yan sa News and Views. Okay, unang headline natin mula naman sa Manila Bulletin, Cayetano confirmed in a breeze. Okay, so kahapon nga ay ipinasa agad ng Committee on Appointments ang confirmation kay Cayetano bilang Secretary nga ng Department of Foreign Affairs. Ngunit, ngayon pa rin po ay hindi pa rin po natutuloy ang confirmation ng CA kina Tagiwalo ng DSWD at gayon na rin kay Ubial ng DOH. Balikan natin si Cayetano, no? Ito umano ang fastest on record na confirmation, less than 1 minute, sabi yan ni Senator Lacson na siyang nag-head ng Committee on Foreign Affairs sa CA. At sa bicameral committee naman, sobrang bilis daw, unanimous ang decision nila para maipasa bilang secretary ng DFA si Senator Cayetano. Well, now, Secretary Cayetano of DFA. Ngayon naman, kina Tagiwalo, third time na po na hindi pa na napopostpone ang deliberations ng CA para sa DSWD at para umano sa secretary kay Secretary Tagiwalo. It's quite a form of torture for herself. Sa bagay kasi 'di ba 3 times kang napopostpone yung confirmation mo, medyo nakakatakot 'yon. Para naman kay Ubial, may allegations pala si Representative Harry Roque sa kanya, kaya hangad naman si Senator Honasa na siyang chair naman ng Committee ng Health ay sana daw public muna na magharapan sila para malinaw sa publiko kung bakit nga ba may mga allegations. Alright, moving on. Mula naman po sa People's Journal, ito po. Ayan. Coming soon, Duterte as talk show host. Wow. Ayan. Ito inaabangan talaga ng lahat. Actually, Malacanang appears set to launch, of course, a new TV show para kay President Rodrigo Duterte. Alam mo kasi kung matatandaan natin, di ba nung mayor pa siya sa Davao, meron siyang Yes. palabas doon yung gikan sa masa para sa masa. Dito nila kinuha yung inspirasyon. Sila po ay gumawa ng show para kay President. Ang magandang proyekto ito ng PCOO kasi the aim of the show is to communicate the policies of the Duterte administration to the Filipino people. Of course, the President will be co-hosted by our very own PTV4 News Operations Head and Malacanang reporter Miss Rocky Ignacio. Wow, congratulations. Ang gandang programa kasi mismo mula sa ating Pangulo, maipapaliwanag niya ang kanyang mga polisiya and mararamdaman ng mga kababayan nating mga Pilipino na meron silang matatakbuhan, meron silang mahihingi ng tulong, di ba? At magiging clear sa kanila lahat ng mga policies. And not only that, meron tayong accessibility, di ba? Mas madaling lumapit sa ating Pangulo. That's right. Okay, now moving on. Ito naman ang aking nakalap na balita sa The Philippine Star. Pinoy optimism falls to lowest since 2015. Ito po ay ang nakalap na survey ng SWS o ng Social Weather Stations noong March 25 to 28. Sabi po nila na ito daw po ang pinakamababa o lowest rate since September 2015. Pero sabi naman po ni President spokesman Ernesto Abella na makakatuwang ang gobyerno para matulungan ang mga marginalized sectors para guminhawa ang kanilang mga buhay. Sabi nila kaya daw bumaba yung
rate because tumaas yung singil sa kuryente at tumaas din yung presyo ng gas. Pero alam mo naman tayo mga Pilipino, masayahin tayo eh. Kahit ano bang... Very positive. Yes, kahit ano bang hamon na dumating sa atin. Minsan nga kahit diba sa keep mga, on may positive mga way. pictures sa social media, pag may baha, nagsasmile, Yes, very nag-swimming tayo, mga ganung bagay. Oh. Yan talaga ang tatak ng Pinoy. Yan naman yung kakaiba sa atin. Smile Diba? lang lagi. Lagi nakangiti. Alright, ngayon naman puntahan na natin, of course, si Anjun Magnaye para sa lagay ng traffic sa EDSA Ayala. Good morning, Anjun! Good morning Hey, din sa Anjun. inyo dyan. Bagong Pilipinas na nga, implementation first day nitong Anti-Distracted Driving Act o RA 10913. At kung kayo nga ay mahuhuli sa first offense, maaari kayo magmulta lang naman ng 5,000 pesos. Ako, masakit sa bulsa. Sa second offense, 10,000. Sa third offense, 3 months suspension ng inyong lisensya, 15,000. Pero sa fourth offense, ako medyo malala. Habang buhay ka nang hindi makakapagmaneho, wala ka ng lisensya, magmumulta ka pa ng 20,000. Kaya sa mga kababayan natin, wag nang gumamit ng cellular phone, wag na po tayong madistract pag tayo ay nagmamaneho. Kaya naman, silipin na natin ang sitwasyon ng traffic sa mga magmamaneho po. Ngayong umaga, dito sa Thursday morning sa parte po ng EDSA Ayala. Unahin na natin itong bahagi ng EDSA Ayala. Dito sa may bahagi po ng Ayala, pagpasok ninyo ay may mararanasan kayong build up nga lang dito sa may bahagi po na Makati Avenue at dito sa may Paseo de Rojas. Pero sa kabuuan po ay light to moderate pa naman po atin dyan sa mga oras na ito, no? At kung kayo naman po ay papunta dito sa McKinley, papatagos kayo sa The Port Taguig, ay wala pa naman pong naiulat na build-up dyan, maluwag pa naman po ang sitwasyon further into Fort Bonifacio dyan sa Taguig. At both lanes naman po ng EDSA, so far so good, may bahagyang build-up lang po na mararanasan dito sa may pag-akyat po ni mabilis pa naman po ang sitwasyon ng traffic, lalo na kung kayo po ay pa northbound patungo dyan sa may bahagi po ng Guadalupe at dyan po sa Maisho Boulevard. At anto na ang ating number coding scheme for today, Thursday morning, 7 a.m. to 8 p.m. Bawal pong bumiyaya mga sasakyan. Nagtatapos ang plaka sa 7 and 8. Okay, at ito na ang inaantay ninyong segment ngayong umaga. Mamaya, alamin natin ano nga bang kahulugan ng sign na to sa ating It's a Sign segment. So, magbabalik pa ako mamaya. Balik sa inyo dyan. Alright, thank you so much, Anjun Magnaye. Ngayon naman, price watch tayo. Alamin natin mula sa Visayas Market. Kasama natin si Direk Carby Salvador. Good morning, Direk. Good morning. Bagong umaga, bagong simula, bagong Pilipinas. Andito na naman po kami sa Visayas Wet and Dry Market upang alamin kung magkano ang presyo ng kanilang mga pinagbibiling mga gulay. Malalaman natin yan sa aking pagbabalik. Ayan, kaway-kaway daw. Meanwhile, balik muna dyan sa studio. Maraming salamat, Direk Carby. Diyan lang kayo dahil magbabalik ang inyong pinakabagong morning show, ang Bagong Pilipinas! Ito ng pagsusumikap ng dating janitor at ngayon bar exam passer na si Ramil Comendador. Mga proyekto ng Department of Science and Technology. Tuklasin natin live! Mga bagong programa ng Social Security System. Ating malalaman. Bisitahin natin ang isang review center para sa mga bata at mga traffic signs. Reviewin natin sa It's a Sign. Yan at iba pa, dito lang sa Bagong Pilipinas. The Philippine economy enjoys what might be called a Cinderella moment. Our program of infrastructure build-up will entail trillions in economic investments. We need to undertake these investments for the sake of the next generation of Filipinos, or else they will remain in the same poverty trap that we found ourselves in. GSIS benefits and programs pag-uusapan natin sa GSIS Members Hour. Sumbungan, imbestigahan, balitaan, kasama ang mga kakampi ng bayan. Kilos Pronto! Magtanim ng kaalaman.
umani ng kasaganaan. Mag-agri tayo tuwing Sabado ng umaga dito sa PTV. Welcome back to Bagong Pilipinas. Ngayon naman alamin natin ang mga review centers para sa mga bata. Dito lamang yan sa Just for Kids. Nais niyo bang mag-excel si Baguette sa school? Pues saktong-sakto para sa inyo ang tutorial center na hatid namin ngayong umaga. Well, we have from preschool all the way to college. But right now, we're also opening the preschool branch of the center, meaning from ages 3, pwede rin toddlers, all the way to 5 years old. So the curriculum for our program, we have the academic tutorials. That's the one wherein we follow the school's curriculum, their respective schools. But we developed our own system. Kasi pagdating sa school ang bilis, they follow calendar. Tuloy, it's nasa-sacrifice yung mastery nila ng lessons. So we developed a system wherein mastery is the most important part. For summer, we opened this year, the reading, writing, and speaking for preschoolers. And then for the older kids, we have lead in mathematics and lead in Filipino kasi medyo hirap na sila sa wikang Pilipino sa panahon ngayon. Mapa-math, reading, Filipino o iba pang subjects ay sigurado mag-enjoy sila habang natututo. With the preschool, I'm excited to share the preschool program. So, we follow a progressive approach. And by progressive approach, we really stick to it. The world is their classroom. So they're not limited. We meet in the classroom, but at the same time, there are many experiential field trips that we do. It can be as simple as going to a park, going to a playground, and can be as complex to National Museum visits. And the reason being is that children these days need to move. We recognize that. So, and we want them to have practical applications when it comes to their learning. At hindi lang yan, maging mga life lessons na kailangan nila chikiting ay tiyak na kanila ring matututuhan. There's an assessment before they go to our center. The assessment tackles their writing, reading, speaking abilities, as well as self-help. So, do they know how to button up their clothes? Do they know how to pour water? That's part of the assessment. Self-help skills, the life skills that they really need to have in order to live, in order to survive. There are different childrens kasi that we cater to. So sometimes there are kids who are prim and proper. There are kids who are active. We refrain from using phrases such as my attitude or something. We don't like that. We value and we respect the individuality of every children that we handle. So, yun, we don't tag children as like this or like that. We recognize that it is their way of learning. It is their style. Kung kayo ay naghahanap ng magandang activity para sa mga kids this summer, ay i-enroll na sila sa Lead Tutorial Center. Nais niyo bang mag-excel? Alright, Carla, nitong May 3 nilabas sa Supreme Court ang results syempre ng bar exams at bukod syempre sa dominating schools mula sa Visayas and Mindanao nakita natin for the first time, di ba? Talagang nagulat tayo dyan. Pero syempre nakita natin na hindi nakasentro lang sa Manila ang excellence pagdating sa bar exam. Marami rin tayong mga nakitang mga very inspiring stories. At alam mo ba, Jules, na nagagalak tayo dahil makakasama natin ang isa sa kanila. Alam mo ba, Jules, na nagsimula siya bilang isang janitor at utility person sa Commission on Elections at nag-aral ng mabuti sa kabila ng lahat ng pagsubok at hamon ng buhay. At ngayon ay isa na nga siyang ganap na abogado. Very inspiring. Kaya naman para pag-usapan natin yan, live po dito sa ating bagong studio, ang dating janitor at ngayon ay bar exam passer na walang iba, kundi si Attorney Ramil Comendador. Good morning! Magandang umaga! Sobrang inspiring. Kanina na pumasok siya sa makeup room, Carla, as in... Lahat nagpa-picture. Pa-picture Oo, agad lahat sa talaga kinongratulate si attorney. Naku, magandang umaga po. At talaga namang nagagala kami na you're with us this morning. Pero attorney, magsimula tayo.
attorney na talaga. Ano po ba yung naging inspirasyon nyo sa pag-aabogasya despite all the pagsubok in life? Gusto ko lang po talaga, ma'am, na mag-contribute sa pamilya ko po. Gusto ko pong may magandang maibigay sa kanila. Yun po. Kasi nakikita ko po, nasabi ko kung hindi po ako kikilos, wala po silang magandang kinabukasan. Kaya yun po ang goal ko, yung maputol yung cycle ng kahirapan sa aming pamilya. Yes, yun nga yung isa sa mga naging lines mo na talagang kumalat sa social media. Pero kwentuhan mo kami, nung bago ka pumasok sa law school, paano ba nagsimula yung idea na pumasok ka sa pag-aabogasya nga? Sino yung nag-suggest sa'yo na pumasok? Nagsimula po ako sa COMELEC bilang isang janitor under Commissioner Rene Sarmiento po. So doon ko na rin po natapos yung ating pre-law. And nakita ko po na magandang paraan yung mapasok ka o maging abogado ka kasi marami kang magagawa po. Nakita ko po yung bilang ehemplo si Commissioner Sarmiento. Napakagaling niya pong boss, napakabait niya pong boss. So sabi ko kung may ano ka ba, meron akong konting sa aking sarili na malay mo mabigyan ako ng ganitong pagkakataon na kahit paano umangat. At magsilbing ehemplo din sa ibang tao na ganito dapat yung isang abogado, ganito dapat yung isang empleyado ng gobyerno. How long have you been with COMELEC? Kasi nabanggit niya since pre-law sa COMELEC. For almost 10 years now, ma'am. 10 years, ang dekada na. Apo. Pero ngayon na nakapasa ka na sa bar, kayo po ba ay mag-pro bono? Dahil sabi nyo nga, gusto nyo nga pong tumulong sa mga mahihirap o papasok po kayo sa COMELEC. Ano po yung plano nyo after this? Sa ngayon, ma'am, mananatili po ako sa COMELEC. Tapos kung ano man yung kakayanan ko bilang isang abogado, ano man yung paraan na magagawa ko para makatulong sa iba, gagawin ko po. Kahit ano pa mang paraan po yun. Kumbaga, kahit na labas na po yun sa aking trabaho, kahit mga free legal advices po, pwede natin gawin yun. Nice. Talagang mag-give back ka. Opo. Okay. Ngayon naman, balikan natin, attorney, yung naging karanasan mo habang nasa law school ka naman. Kasi ngayon, cycle to Carla di ba? Magbabar exam na naman sa November. So ngayon, syempre, yung mga magtatapos pa lang, gagraduate pa lang, nakatutok na sila sa pag-aaral. So paano mo pinagsabay bilang isang estudyante at bilang isang worker? Paano mo na-balance yung oras mo? Siguro po ang talagang basehan lang talaga doon, sir, yung determinasyon mo na makamit mo yung goal mo. Kasi kung hirap ang pag-uusapan natin po, talagang walang masarap pagpasok sa law school. Talagang po dyan, kailangan mong mag-aral, hindi ka pwedeng mag-pass sa tanong ng isang professor, hindi mo pwedeng idahilan na may sakit yung pamilya mo, yung anak mo, ganito po. Kailangan ready ka. Okay. Kaya, alam mo, Jules, hindi lang worker o empleyado si attorney at hindi lang siya law student, kundi pamilyado din siya. So, paano yung study habits mo? Kasi talagang, di ba, like yung brother ko kasi is also law student, parang lahat ng oras na nagbabasa lang siya. Paano mo na babalance yung schedule mo? Opo, ma'am. 8 to 5 nasa trabaho po ako. Tapos, of course, may kaunting pahinga naman dyan. Ibabasa ko na po yan. Kapag break time po, ibabasa ko na po yan. Kahit kaunti lang po kasi mas napansin ko po na kapag under pressure ka, mas nagsisink in yung mga yung mga binabasa mo po. Tapos, papunta ka ng law school, ng eskwelahan mo po, sa jeep o sa LRT po, basa ka pa rin po. Basta may idle time, basa agad? Opo, basta may idle time ka po, basa po. Tapos, after naman ng kasi uuwi po ako niyan, mga 11 na po, 11:30 sa Malabon. Ngayon, mabilisan din po yung kain ng dinner. Tapos, yun, hanggang, kapag kaya pa ng katawan ko, hanggang 3 o'clock po ng umaga. Okay. Ngayon naman pinapakita yung listahan ng mga successful examinees. So, nung nasa Supreme Court ka ba, nung in-announce yung results, ano pakiramdam nung nakita mo na yung pangalan mo doon? After 4 or 5 years? 4 years ba? 4 years ka sa 5 years. 5 years. After 5 years, kasi working. After 5 years, nakita mo yung name mo doon. Ano yung mga naisip mo? Kaya po doon nabubunghos po yung emosyon ko kasi nag-flashback lahat ng mga paghihirap po, hindi lang po sa law school, kundi yung pinagdaanan namin sa probinsya po. So ito na po, isa pa dun sa sa akin, nakapagpatulo ng luha talaga, yung confirmation na
hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Kasi lahat po ng, lahat ng pinagdasal ko po sa Kanya, binigay niya. Kaya talagang, di ko po ma-explain yung naramdaman ko at that time. Napaluha na lang po talaga ako. Hanggang ngayon naluluha-luha pa po kayo. So ano po ba yung maipapayo ninyo po para sa mga nagsusumikap na maging abogado? Opo, wala talagang there's no substitute for hard work. Yun po talaga ang kailangan. Ngayon po, base sa aking experience po, dumating po sa point na yung aking family po nasa hospital. Ang gagawin ko po niyan, dala-dala ko pa rin yung yung law books ko. After kong kasi kasuhin yung aking pamilya sa hospital bed, lalabas po ako kapag kasi hindi ko pwedeng sayangin yung anumang oras po na meron ako. Yes. Dahil alam ko po, wala akong luxury of time para mag-relax. Yes. Well, pero definitely now, Carla, si attorney talaga sobrang daming na-inspire, nag-trend yung news nyo sa social media. That's right. And hanggang ngayon kinikilabutan ako na nakakausap ka namin That's ngayon. right. Thank you so much for inspiring us. And talagang, Jules, I believe na dreams do come true. That's right. Talagang sa lahat po ng paghihirap ninyo, finally nagbunga na. Alright. Okay, muli, thank you so much for being here. Ngayon, makakasama na natin siya sa COMELEC. So, talagang maglilingkod ka ngayon sa bayan. Sana mas marami ka pang ma-inspire ng mga law students at mga nagsusumikap na makamit yung mga pangarap nila. Muli, nakasama natin ngayon dito live sa ating studio. Bicolano, di ba? Bicolano po. Just like mayor po. Taga-Bicol po kayo. Attorney Ramil Comendador, thank you so much. Maraming salamat po. Ay, maraming salamat. Ito naman, alamin naman natin ang bagong programang handog ng SSS sa ating bagong segment, ang Whatever, Wherever, Whenever sa www. Isang magandang balita na naman ang handog sa atin ng Social Security System. Kaugnay nito ay naglunsad sila ng pagpupulong upang magbigay sa mga pensyonadong mula sa impormal na sektor ng karagdagang 1,000 pisong benepisyo sa ika-12 ng buwang ito. Ang purpose nito is to intensify the coverage of informal sector workers. Alam mo naman na marami sa ating mga kababayan ay nasa outside the formal employment, nandun sila sa informal sector. At pinaiigting natin ang coverage ng mga manggagawa na nasa informal na sektor. Kaagapay ng SSS ang iba't ibang mga ehensya at asosasyong sumusuporta sa kanilang institusyon upang mas mapatibay ang kanilang programang inilatag. So, meron din tayong mga partners sa gobyerno na katulad ng Cooperative Development Authority at saka NAPSI na siya ding sumusulong sa mga welfare ng ating mga manggagawa na nasa informal sector. So, iyon ang purpose ng event nito. Makapagdulot ng benepisyo mula sa kontribusyong nakolekta sa mga empleyadong miyembro ng SSS, yan ang tanging inaasam ng kanilang ahensya. So more on what they can derive from being an SSS member than what we can collect from them. Kasi ang contribution collection ay nagsisilbing ipon ng mga manggagawa. Hindi ito gastos na pagka ginastos mo hindi nababalik sa'yo. So it's more on savings ito na pagka may nangailangan ka, dumating ang araw, nagkasakit ka, nanganak ka, o eventually magre-retire ka, and even pag namatay ka, yung mga beneficiaries mo o ikaw mismo ay protektado at katulong mo ang SSS sa pagkakaroon ng proteksyon na ito. Naayon pa din ito sa batas at kautusan ng Pangulong Duterte na naglalayong ipabatid sa publiko ang kahalagahan ng SSS. We will expect that these sectors, both employee and the employer, will have more spending money which they can use to pay for the SSS contribution increase. So I think everything would depend now on when will this tax reform will be enacted into law. I hope they do it this year. Patuloy pa din ang pag-alalay at pagbibigay ng benepisyo ng SSS sa mga mamamayang Pilipino. Kaya naman mas nadagdagan pa ang mga programang kanilang binubuo upang mapadami pa lalo ang bilang ng mga kanilang natulungan. Alright, ngayon naman puntahan natin ulit si Direk Corby Salvador na nasa Visayas Avenue Wet and Dry Market. Good morning, Direk!
Hi! At ako'y nagbalik para sa mga ginang nasabik. Ayan naman po, gulay na pampatibay ang aking ulat. Simulan natin sa presyo ng sibuyas, 70 ang 1 kilo. Meron din sila ritong bawang kung saan takot ang mga pangit na aswang, 160. Ang luya, 80. Ang repolyo, 100. Ang patatas, 80. Ang carrots, 80. Ang Baguio beans, 60. Ang pechay Baguio, 60. Meron silang ordinary na pechay na 50 pesos ang 1 kilo. Kung gusto mo naman ng bell pepper, meron sila ritong 200 ang 1 kilo. Ang sayote, 30. Ang talong, urong sulong, 60 ang 1 kilo. Ang kamatis, ayan, orange na orange, 60 ang 1 kilo. Ang ampalaya, 90 ang 1 kilo. Ang okra na paborito ni Anjun, 60 ang 1 kilo. Samantalang ang kanilang patola, 60 ang 1 kilo. Meron din silang upo na 25 ang 1 kilo. At ang kalabasa na pangpalinaw ng mata, 40 pesos po ang 1 kilo. Ayan. Siyempre, hindi makukumpleto ang araw natin kung hindi naman natin i-interviewin ang namamasyal dito sa palengke na si Maria Violeta Alcantara Tugas. Buong buo ang kanyang pangalan. Kamusta naman po sila? Mabuti naman. Ayan. Ano bang iyong pinamamalengke? Siyempre, lahat ng gulay. Ano bang iluluto mo mamaya? Pinakbet. Wow, pinakbet. Makikikain ako mamaya. Siyempre naman. Baka meron kang gustong batiin. Binabati ko ang aking mga anak, si Nadine, si Nico, saka si Vincent. Especially yung aking husband, Noel, Architect Noel Tugas. Aba, si Architect. Ayan naman po. Si Presidente, baka gusto mo batiin. Hi, Presidente Duterte. Ayan naman po. At yan po aking mga nakalat na impormasyon patungkol sa kanila mga ipinagbibiling mga gulay na pangpatibay. Ayan naman po. Nang tuod. Ayan naman po. Balik mo na dyan sa studio. Alright, salamat sa iyo, Carby Salvador. Mukhang ang dami na naman biniling gulay ni Direk Carby. Alright, ngayon naman, Jules, pag-usapan natin, alam mo, pagdating sa pananaliksik sa siyensya, hindi magpapahuli ang DOST o Department of Science and Technology. Alam mo, Dayan, mula sa usapin na research maging sa scholarship, talagang pinaglalaanan nila ng napakaraming pondo at syempre pinag-aaralan din nila para mas masusi nating makilala yung iba't iba nilang mga programa at proyekto. Kaya naman para pag-usapan pa to, Dayan, makakasama natin from the Department of Science and Technology, let's all welcome Secretary Fortunato T. De La Peña. Morning, sir. Good morning, Sec! Hello! Welcome po sa Bagong Pilipinas! Alright, sir, to start off, pag-usapan natin, kasi marami pong projects and programs ngayon ng DOST, hihimayin po natin sila ngayong umaga. Umpisahan natin dun sa mga disaster risk reduction management projects po ninyo. Well, siguro ang babanggitin ko yung mga bago kasi yung iba naman ay na-disseminate na namin, yung mga may kinalaman sa ginagawa ng pag-asa, ng PBOLC. So siguro ang babanggitin ko yung mga bago. Kahapon lamang ay inilunsad namin yung bagong proyekto in partnership with the Japan JICA and the Japan Science and Technology Agency. In particular, ito yung research na umpisahan, launching kahapon na may kinalaman sa pag-predict ng volume of rainfall or intensity of the storm base sa electromagnetic measurements na gagawin sa mga kidlat, sa lightning. So, kasi ngayon, ang ating forecasting tungkol sa flooding, pag bumagsak na yung ulan. Pag bumagsak na yung ulan, sinusukat mo kung gaano kadami. Pero ito, may mga unang pag-aaral na may correlation yung intensity ng ating lightning and the amount of rainfall and the intensity of the storm that will be coming. So this is really very new and ang Pilipinas ay nag-propose ng partnership sa Japan Science and Technology Agency at tayo lang ang napili ng Japan na maging partner dito sa bagong research na ito. Yun may kinalaman sa rainfall. Ano? Pangalawa naman, dito sa may kinalaman sa preparations for the big one, uumpisahan na namin ngayong taon nito siguro sa pagpili lang muna ng ilang mga mahahalagang critical na buildings, magkakabit na kami ng mga instrumento para ma-monitor ang pagyanig para kasi yung mga malalaking lindol naman, meron ding mga may mga pagbabadya ng mga mas mahihinang mga tremors. To clear this out, no, instrument lang siya na ikakabit sa mga buildings para malaman kung ma-measure lang kung gaano kalakas. Oo.
kasi imamonitor mo kasi maaaring merong mga initial na mga tremors, ano, kaya makapag-ahanda tayo. Of course, dyan sa pagmamonitor natin ng ating climate change and mga disasters na ano, mahalaga nitong ginagawa nating projects sa microsatellites. Okay, daming bagong projects. Pero sir, aside from that, nabalitaan namin na meron din kayong programang inilunsad para sa mga scientists, itong Balik Scientist Program. So ano po yung pinakalayunin nito? Well, hindi naman bago ito. Ang hinihiling lang namin ngayon ay magkaroon ng batas na ma-institutionalize siya. Dahil marami na ang naaakit na bumalik ng mga Pilipinong scientist. Ano? Iniimbita namin sila kahit na mag-spend lang sila dito ng 30 days or 60 days or even 1 year, depende sa kanilang availability. At ang ginagawa namin ay pinipili namin yung mga regions kung saan sila i-assign. Ano? Dahil gusto naman namin maikalat ang capability natin sa research and development. So yung aming batas na hinihiling ay magbibigay ng mga insentibo para sa kanila. Sek, ito po bang Balik Scientist Program, yung mga binibigay natin sa kanila mga proyekto, is this under the National Science and Technology Week? Isa po ba ito sa mga activities na inyong gagawin? Actually hindi, kasi ano naman yan ongoing, all year round ng Balik Scientist Program. Pero so may iba pong activities for them? Pinaplano ko nga na bago mag National Science and Technology Week, magkaroon na isang program para lang sa mga balik scientists. Right. Very interesting. Sir, sobrang daming mga projects. Congratulations. Bilang secretary, pinapangunahan niya yan. Alright, so before we end, Sec, siguro invite na lang our viewers kung ano-ano po ba yung mga iba pa yung mga proyekto, saan po sila pwedeng website na pumunta to check out all the information about your projects and programs. Okay, of course may website ang DOST lang yun. And siguro ang masasabi ko lang, iba-ibang sektor ang aming pinaglilingkuran. Unang-una yung ating mga kabataan sa scholarship program. Itong darating na Oktubre ay magkakaroon uli kami ng exam para sa mga bagong freshmen. Dahil ngayon lang tayo magkakaroon ng freshman scholars dahil sa grade 11 and 12. Okay. So nahinto kami ng 2 taon, kaya nag-concentrate kami sa 3rd year. May mga bagong mga kurso na isinama namin sa aming scholarship, katulad ng veterinary medicine, ng marine biology, ng industrial pharmacy at ng industrial design. Okay. Doon naman sa mga small entrepreneurs natin, patuloy pa rin at pinag-iibayo namin yung small Enterprises Technology Upgrading Program. Thank you so much, sir. Muli nakasama natin mula sa Department of Science and Technology. Thank you so much, Secretary Fortunato T. De La Peña. Alright, marami tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas. The main thing to notice about our Philippine economy is that in recent years, the growth trajectory has been on a consistently, sharply rising. So from 2% in the 1980s, and last year it went as high as 6.9% growth rate. Umalis po ako sa amo ko dahil hindi na po kami magkakasundo dahil namatay na po yung amo kong lalaki. So, hindi ko na po makakayanan yung overwork. To see to it that the safety and the lives of the Filipinos are protected. Yung tulong natin sa mga stranded Saudi Arabia workers, naglaan ng no less than 500 million pesos. Should the need arise, we will be there to help them. Sa pag-asenso, dapat magnegosyo. Kung paano ihahatid namin sa inyo sa loob ng 30 minuto. Sa pinakabagong business show on Philippine Television, ang Nego Show. Makibarkada na at tumutok sa programa kung saan ang Pinoy ang laging bida. Buhay Pinoy. Ang maaksyong mundo ng mga Pinoy na pulis sa Amerika. Go Undercover kasama si Ben Tulfo. Pinoy US Cops Ride Along.
Sabado, alas 7:30 ng gabi. Welcome back to Bagong Pilipinas! Alright, ngayon naman, puntahan natin si Anjon Magnaye para sa It's a Sign! Morning! Morning! Okay, ito na ang inaabangan ninyong segment tuwing umaga, no? Na-miss ito, ang It's a Sign. Okay, ano nga ba ang kahulugan nitong hawak kong traffic sign, ano? Para naglalakad na mama. Pero anyway, panoorin muna natin to. Gaano kapamilyar mga kababayan natin. Watch this. Alam mo ba kung anong traffic sign to, ma'am? Hindi po eh. Hindi po. Go! Pwede ka tumawid pagka lalakad na po. Okay. Saan madalas makikita to, ma'am? Sa mga ano? Saan madalas makikita to? May idea ka? Sumusunod ka naman ba sa tamang tawiran, ma'am? Oo naman. Sa pedestrian. Saan ba yung mga pedestrian na yun? Saan ba makikita yan? Ayan, ganyan, no? Alam kong dyan dadaan yung mga tao. Usually nasa kanto sila ng streets. Lalakad na po pagka ano na. Maglalakad. Okay, sige. Diyan tayo yung time na tatawid. Ganun. Para malaman ng mga tao kung pwede na tumawid. So, kakilala namin, si Karil Araza. Kilala mo si Karil Araza? Hindi po. Oo, writer namin yung sa channel po. Thank you so much, Anjon Magnaye. Bitin yung music. Oo nga eh. Ikaw ba, alam mo yung sign na yon? O, ayan na, Anjon! Anj, kamusta? Anj! O ano, kumusta? So, yun Babalikan na, natin si Anjon. Medyo Pedestrian hindi lane o natin siya pedestrian naririnig. crossing? Okay. Anjon! Ayan. Okay, ito na. Final na to. Pedestrian lane and pedestrian crossing ang kahulugan nitong aking traffic sign. Madalas ito makikita doon sa pedestrian lane, kagaya nakikita niyo sa likod ko. At kung kayo ay lalabag dito, nako, medyo malala po yan, jaywalking. 500 pesos po mag-aaring multa ninyo. Yan po ay ayon sa listahan ng mga violations ng MMDA. Okay, yan ang ating It's a Sign for today para lagi may alam sa mga signs sa ating kalsada. Tutok lang dito sa It's a Sign. Ako Les, Anjon Magnaye, araw-araw sa Bagong Pilipinas. Balik sa inyo dyan. Alright, salamat sa'yo, Anjon Magnaye. O, Jules, alam mo na kung anong sign yun, ha? Yes. Eh, may multa yan, ha? 500. Hindi yan running man. Hindi siya. Hindi rin yan. Alright, ngayon naman kausapin naman natin, of course, ang ating entertainer. Yes, Poppert. si Poppert Berdanas. Hi! Morning, guys. Poppert, would Yes, you like to po. plug anything? Yes, after The Voice, meron po akong single. It's called Go With The Flow. Ako po mismo ang nag-compose nito and arranged by Ace Libre ng Never The Strangers. And right now, I'm part of this musical called Godspell. And galing din po ako sa isang hit musical na Rock of Ages. Wow. So sana next year, makanood po kayong lahat. So yun, baka may rerun kami. Naka 300 shows na po pala kami. Wow! Ang dami na. Thank you so much, Poppert. Naku, maririnig na naman natin siya ulit kumanta. Pero ayan po, nagtatapos na ang 45 minutos natin pagsasama ng punong-puno ng balita at impormasyon. Magsama-sama po tayo muli bukas. Same time, same channel. Maraming salamat. Ako po, si Dayan Medina. Sa ating pagtatapos, may magpo-perform ang ating performer for the day. Walang iba kundi si Poppert Bernadas. Maraming salamat po. Ako naman si Jules Villa. Ako gusto ko lang muna pasalamat sa Urban Essence, sa Skinny MDC at Anytime Fitness. Ako Thank po you. si Carla Paderna. At ito po ang inyong programa tuwing umaga ang Bagong Pilipinas!